parusa. Ang dami kasing opener na minsan nakakabad trip talaga. But again, maganda yung sinabi ni Burrito rito eh. Isang importante ring i-highlight for Blacklist International, now na nasa blue side sila and nag-start na yung draft, is palulusutin mo ba yung Edith. Now with the bans currently set up for both sides, pwedeng lumabas dito yung Edith either on the hands of Light or hawak naman ni Bor. Wala na yung kabayo. Ayaw. Okay. Medyo may galit talaga si Coach Panda rin sa kabayo. Kasi nga, siya lang yung hayop dito sa drafting phase. Okay, hindi pwedeng may lumusot na ibang hayop. Tama. Wala na rin yung Roger. Walang ibang hayop. Wala. Hindi, sobrang hirap din kasi talaga kalaban ng mga hero na nabanggit mo midnight, no? Pero ngayon, pag-usapan natin yung mga prio dito, no? Pwede ang Zaz, pero link agad. Okay. Pwede to pwede tong Valentina plus, pwedeng Valentina Edith or Moskov Edith, Zaz Edith. Actually, Moskov Edith last season parang pinakamaraming duo pick ng RSG. Favorite na favorite nila yung power picks na yun. But again, pwede pa rin naman nila i-flex sa ibang hero. Pwede pa rin naman yung Zask, I would say Zask plus jungle. Pero feeling ko pinaka-safe Zask Edith eh. Oo, XP muna, no? Tsaka yung edit kasi pwede mo i-flex eh. Remember, ang taas din ng win rate ng mga nakaraang season no, ni Light kapag humahawak siya ng edit. Diba? Isa sa mga expertise niya, itong hero na yun. So let's see kung ano ang ipaplyo nila dito. Oo nga naman. Sabi ni Nibor, basta open ang Phobius, Nibor gonna give you up. Ibigay mo na. Nibor gonna give you up, Phobius. Grabe, kala ko tapos na yung punchline. May punchline pa pala si Midnight. But anyway, going back, Zask nga, ang pinili nila dito, the Moskov is gonna be available, pero gusto nilang magbigay ng priority para dito kaya Nibor to make the plays necessary, especially kung titignan mo yung impact na ibinibigay ng jungler. The target is gonna be on MP, the King. Kill participation, #1 at 86%. I would say medyo skewed yung data na yan kasi karamihan ng games sa Blacklist International, medyo nasa below 6 kills yung kill count nila. And karamihan nun galing kay MP the King. But still, nandun yung idea na nagre-revolve talaga sila around the jungler. This is quite unexpected. Early Vexana pickup versus a Zask. That rarely happens. Now that they pick up the Ruby, pwede may flex na both on XP, Gold, or Roam. Pero interesting to, Vexana pick versus a Zask and Phobius. I mean, I get it, additional CC. But usually yung mga nakikita natin laban sa Zask is yung Valentina, yung Karamis, yung Luoyi. But with the Vexana, I think parang ang gusto nilang gawin dito is yung parang chain CC composition and going hyper carry yung Ling ni MP the King. Tsaka total, yung Zaz kasi di ba naglalapag ng Dominator's Descent? Siya naman ngayon, Eternal Guard. So maglalaban-laban yung mga parehas, mga sinasama nila, di ba? No? Maglalaban yung mga kanang kamay. Yung mga kanang kamay. Legit. Kaso yung kanya, maso eh. Ang laki nung kanya, yung sa uod. Well, actually, mas malaki yung kay Zask eh. Laking uod nun eh. Mas malaki. 1v1 ba sila? Kailangan natin ma-figure out kung sino ba unang mawawala. But, speaking of which, it is going to be the Jawhead that's gonna wrap up the first phase para sa RSG Philippines. This confirms, well, pretty predictable naman na kung saan pupunta yung mga heroes ng RSG. I think increased yung damage ng Eternal Guard doon sa Dominator's Descent. Kasi hindi siya hindi siya hero. Kasi may mga ganung unit na mga hero, parang unit owned, parang yung Gepo Kupa. Usually yung Blazing Duet talaga yung pang-counter dito kay Zaz kasi ibang unit yung uod ni Zaz. I think that applies as well from on the Vexana. Also acknowledging, I believe, our champions of the very first UAAP Esports MLBB division. Maraming salamat and congratulations to UE Zenith Warriors or UE Zenith Esports. Maraming salamat po for showing up for the MPL for today. I hope you guys enjoy all of the matches. Just acknowledging all of the victories and all of the winners out there. Bumabang-bang. Next time, sana, yung makikita namin games nyo dito naman sa MPL, di ba? Why not? Choknut. Yes. Coconut. Pero ituloy na natin to. It's the Edith and the Tigreal. Also, the Moskov na tinanggal ni... Yeah, very interesting kasi sila mismo nagtanggal ng Edith. Okay. Usually, RSG does not do that, pero nakalagay na kasi yung Phobius tsaka Jawhead. So they don't have the chance of flexing it out. Ay, may nakakamiss kay May nakakamiss kay Mr. North America. Nag-story na yan. Nag-post na yung pamilya niya. Nag-post na rin naman yung RSG, di ba? Nag-post na rin yung RSG. Okay, so Hayabusa ang alisin. And tumaas yung priority talaga sa isang Jawhead, no? Kasi remember ng mga nakaraan season, mga season 9 ata, season 10, yan yung pinaka-counter sa mga assassin, di ba? So, tingnan natin. Carry? Ito, isa sa mga prolific carry players dito si Kusei. Usually Moskov, pero again, nabangga ni Hans kanina, wala ni Moskov. But Blacklist International, di na nila masasagot tong last pick ng RSG kasi jungle pick to from Iran, either the Julian or the Lancelot. But with Blacklist International, pwede sila mag-prepare, pwede nila ilabas yung Kufra, yung Grok, open din naman for Haji. But I think pwede din dito yung mga Cho, Matilda, para at least may panglabas lang sila dito para sa Ruby. If ever man mag-gold lane yung Ruby. And maybe pick up a disruptive XP. I would say Arlot and Terizla fits the bill. Okay. Nathan versus Kari and Phobius. Maganda yung Nathan sa Phobius kasi pwede mong putulin yung combo. Pag tinulak mo. Ayan, Grok na nga. No, at least kahit pa paano may added layer sila ng
magpa-frontline dito, no? Kasi yung Ruby na ilalagay nila sa XP, hindi naman talaga normally makunat yan, no? Nagre-rely lang siya dun sa spell Oh, yung crowd masyado. control niya. Si Lancelot. Lancelot! 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 Sa Lancelot! totoo lang, mayroong mga oras na pwede. Pwede namang Julian. Kaso wala rin Hayabusa. Julian or Lancelot? Ay! Eto na! Irad! Oo nga pala, ikaw yung nagsabi Ikaw na nga pala yun. salita na yun. Last week, pinakita tayo, flex niya yan. Sabi ng Ay, panel. nakangiti pare, nakangiti. Oo, sabi ng panel, Nakangiti. medyo hindi nila trip yung... Actually, ako yun. Ikaw yun. Medyo ikaw hindi yun trip eh. yung yung draft. Pero sabi nga nila, basta hiningi ng player, ibigay mo. Wala na, sabi. Paano yung conversation na yun? Halimbawa, Coach, ikaw si Coach Panda, ikaw si Iran. Hindi, kunwari ako'y parehas. Oh, sige. Coach, lance ako dito. Sabi ni Coach Panda, you sure ba? It's quite mahirap playing lance in this game. Tama. Coach, pick mo. At doon, pumindot. Sa mga susunod laban para rito sa sereng ito. Eto na talaga yon. This is it. This is it. The moment that we have all been waiting for. Welcome to Mobile Legends. Saktong-sakto pa po tayo para dito sa Black Ops International versus RSG Philippines. Tamang leash lang para sa dalawang magkapiraang junglers natin na magsisimula muna sa kanilang mga orange buff. Gusto ko na rin agad tansyahin dito kung sino mas magiging efficient sa pagpa-farm in the early game. Lalo pa at so far, ang mukhang may intentions manggulo ay sina Hadjib na naman using the drop together with Exort na sabi nga ng panel natin kanina, no? Parang surprising pick up. Maaga-aga ang kanilang pagkakasecure sa Vexana pero Yeah. siguro nga nandun yung idea, no, na gusto nilang maging coordinated yung mga bato ng skills for Blacklist International. Oh, tsaka para siguro din na hindi na sila mahirapan pa, baka mabawasan din yung options dito for Exhort. And nabanggit natin dito yung pagdating sa jungling pattern ng mga players natin. Napaka-importante ngayon yung vision din ng mga tank. So, andito mga folks natin, by the way, para dun sa mga tanks na nabanggit natin. Kasi parang ang nangyayari yun, pag mas may madami kang naipapakita sa sarili mong jungler, Oo. dun sa kalaban mo, parang kayo nauuna Oo. sa rotation. Mas nagiging efficient talaga dito kung ano yung magiging next decisions or kung saan susunod na pupunta yung jungler dito ng kung sino man kupunan yung mas nakakapagpakita ng magandang agro. Pero grabe, dahil nga maganda at mukhang iisa sila ng nagiging layunin dito, nakita na agad dalawang assassins natin sa bottom lane. Ano yun kahit sabihin mong gold crab pa lang yun, nararamdaman ko na yung tension ng dalawang junglers. Oh, after nun, biglang tumalikod agad si MP the King. Akin yung crab coin no, ng moment ends. Pero napaka-importante rin kasi magkakaroon na tayo ng bigger objective. So, kung sino mas mataas na level, ibig sabihin siya makakakuha. Pero kumutik ka na si Haji nung moment na yun, kailangan niya makuha yung minion na dito sa may bandang gitna para mag-level 4 din prior this objective nga na nakapwesto. By the way, ang ilang mga players dito ng RSG. Oh, clearly naman ginustong makapag-clear lang din doon ni Haji. Hopefully ay makakuha at makasampa ng level 4 alongside din yung ibang mga players ng Blacks International. Pero sa ngayon ay ang ganda nung naging salubong ni na Light, ni na Aqua doon. Kasi kung iisipin mo nga naman yung early game pressure na pwedeng ibigay ng Johead Sas combo, ang hirap gumalaw, pumuesto, knowing na may ganitong dalawang mid laners na present dito sa side ng RSG Philippines. And mukhang hindi basta-basta turtle muna ang kanilang unang titignan dahil Blacks International nakapwesto rin naman kahit papaano. So, ngayon ay magkakatagpo yata talaga ng maaga. Malumanay pa lang. Naglatag ng RGB lights dun sa may bush para may slow if ever na may pumasok na player from Blacklist International. So, nandito na yung Silibor. Again, siya ang kailangan na mauna. Nandito na yung Ejector laban kay Lord J. Pero one charge pa kay Haji. Sa baho pa na napaganda paglatag doon ng Ichiboy para kay Exhort. Pero may pawi dito. Naku, nakuha nila. It's gonna be MP the King. Isama na rin si Aqua at eto na si Irad. Mapapadaan lang doon sa ilalim ng Torre. Kamuntikan na rin si Haji. Tumaandaan, pumirma-pirma lang, pero sa huli ay nakakuha ng kalamangan ang RSG Philippines doon. Pinaka-crucial, panigurado, ang naging pagkakakuha nila kay MP the King. Pero I'd like to highlight, dito siguro pumapasok yung mastery at yung pagkakakilala nitong ni Exhort as well as yung kanyang pagiging coordinated with Haji. Kasi ang ganda talaga nung naging sagot and response doon na wild charge combo from Haji na pinarisan ng magandang Eternal Guard. Pero kung akala natin ay doon na nagtatapos at malinaw na ang kalamangan ng RSG, sasagot pa rin pala si MP the King. Sa kanila mapapasakamay yung turtle. Oo, napagandang timing doon para sa kanya at tuloy lang doon sa rotation ang ginagawa ng Blacklist. So, halos pantay pa naman yung ating laban ngayon. Level 7 na rin dito si Irad. Same goes with MP the King. Mamaya natin aabangan kung Oo. paano magiging tapatan ni Kusei at saka ni Oheb. Kasi ito yung mga klase ng hero na pagdating sa late game, alam mo na napakahirap targetin ng mga marksman na to. Oo, tsaka nga parang hindi naman sila sobrang nagbababad dun sa pagkikita nilang dalawa yung lane basta-basta. Or of course, syempre nakapag-transition na tayo pa unti-unti. Nagsasama-sama na ngayon si Exhort, si Oheb, and even Haji dito sa mga rotations na gusto nilang gawin. Pero at least for RSG Philippines, ayun nga, sinabi na rin dito sa kanina na si Kusei ay isa sa mga kinakailangan mo talagang bantayan na carry users dito sa ating liga.
talaga. So at least for them ay nagiging maingat lang din naman siya at hindi nila sobrang napapabayaan pa yung kanilang potential na late game na parang power spike. Kasi even in terms of gold, hindi naman nagkakalayo kahit sabihin natin ang ganda ng mga nagiging palitan kanina. Very stable pa naman for both of these teams yung nangyayaring early game natin. Feeling ko yung parang next sa teamfight natin probably ay bago magkaroon ng turtle. So mainit talaga dito. Kanina pa nagkakasalubungan yung dalawang junglers natin. Parang yung pattern nila is, di ba, normally, malasalamin-salamin. Yung, kung nasan yung isa, wala siya doon. Oh. Pero ngayon, nagkakasalubungan si MP The King and even Irad. Ibang klase, parang sila yung literal pag nakita yung may hair flip pa na, hindi kulang din yung gaganon pagkatapos. Kasi wala naman din, hindi naman sobrang ipagpapatuloy basta alam mo na hindi pa ganoon ka-eksakto yung mga nakikita natin na conditions enough para talagang i-pull off nila or i-commit, kumbaga yung mga pagkikita nila sa isa't isa. So, sobrang tansyado lang nung dalawang teams natin. Parang naghihintay sila. Malicious no? Nung timing. Oo. Nahanap lang talaga nila yun. Baka ito sa turtle, makita na naman natin yun. At the very least for Blacklist International, pwede mo nang i-expect na mauuna at mauuna na naman si Nibor as usual. Or at least base sa lahat naman nakikita natin naka-focus, ganun ang nagiging takbo kapag may objective. Oh, parang Phobius na siya yung mauuna. Ganun yung nangyayari ngayon para dito sa ating game. So si Irad and even MP The King ay parang paunahan muna sila kung sino magiging mas mataas ang level. Kasi may kita natin si MP The King ay pipiliin muna na mag-jungle. So ito nakapwesto at nabawasan na rin yung turtle. Sisimula na ng RSG na din si Haji. Pero papasok na naman si Nibor. Nilatag na rin yung EG Boy dito ni Exhort. Meron pag-reset doon sa turtle at teamfight pala ang gusto. Napakagandang pag-cancel doon ng one charge para doon sa setup lane line. Irad makakakuha dito ng turtle. Pero Nibor naman makakakuha dito ng kill. Pero double kill na dito si Exhort sa ilalim ng tore. Pipilitin pa ni Irad. Pero buhay pa rin mga players dito ng Blacklist. Mabilis na nakagalaw papalayo ang Blacklist International pero si Irad ay hindi pa yata tapos. Naku, makakita na mga minions dito ha. Ipagpapatuloy ba niya? Naku, ayun na nga! Ay! Naku po, dalawa doon sa ilalim ng tore. Totoo nga yung sinabi nila na na-miss ni Irad na gamitin yung Lancelot. Hindi nito nare-reflect basta-basta kung ano man ang mga numero o win rate ng nakaraan. Dahil na-miss talaga to ni Irad at binaon niya tong Lancelot. Sabi niya, papasok siya rito, papakitaan talaga niya tayo. Ayan, hinintay talaga yung minions. Tapos sinakto na makakadive sa ilalim ng tore at matitake out yung dalawang membro ng Blacklist International. Parang kahit kung ako yung Blacklist, parang slow-mo yung galaw ng lahat eh, kung na-experience ko yun. Oh, kung parang pwede lang i-recall din yung cellphone nung moment na yun ay gagamitin na rin. But yeah, it's all about timings kayo para kay Irad. Currently at 2-0-1 na sa kanyang Lancelot at makakasira pa nga ng tore. Doon sa top lane ang RSG. So lumaki ngayon, Brigida yung kalamangan ng RSG. So for Blacklist International, parang yung pattern mo na ngayon is okay, gawin natin yung pwede nating gawin para medyo paliitin yung kalamangan. And so far kasi yung nakikita naman nating response ng Blacklist International ay napakaganda. Nararamdaman mo yung keys to victory ng Blacklist na kailangan nilang mag-work around yung mga counter set na gagawin ni Haji. Kasi nagiging, kumbaga paulit-ulit lang siya na senaryo pagka nagkakakitaan yung dalawang team or nagde-decide na mag-engage. Yung mga latag ng wild charge dito ni Haji, maganda't napaparesan talaga ni Exhort. So nag-work yung combo nila so far. It's just that hindi rin siguro nila na-anticipate na okay, late entry nga naman kasi si Irad. So pwede niyang tapusin, pwede niyang ipagpatuloy kahit nabitin yung ibang members ng RSG or akala nila nasa kalugian na sila. At saka ang ganda na sinabi mo dito na parang nauhuli si Irad. Kasi ang ginagawa dito ng RSG, di ba, kanina nag-unstoppable force sila. So na-force niya dito si MP The King na gamitin muna yung Tempest of Blades bago magkaroon ng teamfight, which is maganda sanang gamitin sa kalagitnaan ng teamfight. So parang ano na dito, nagkakasalisihan yung ating mga players, parang paunahan kung sinong unang bibigay. Yes. At gamit ang mga skills nila. Tsaka kung si MP kasi basta alam mo may unstoppable force pa, may ilang ka rin eh. Magpakita, mauna, kasi pwedeng i-force out ni Light yun sa'yo. Kaya rin nagiging maganda yung response ng mga Jawhead so far kapag kami presensya ng isang link sa kalaban. Kaya magiging, kumbaga, understandable na, okay, may pagsagot agad o pagkuha sa Jawhead in the first phase pa lang nung draft natin. Kasi ganun kaganda yung nabibigay niyang pressure kontra sa mga link. Kumbaga, hindi yung link yung na may pressure pag kami presensya ng isang Jawhead. Na maganda ang nagiging simula. And so far, yun naman yung nakikita natin for RSG. And speaking of, ayan na nga, conceal na naman mula rito kay Light. Pero makakakuha sila ng magandang pwesto rito sa ating Lord Fit so far at kontrolado naman nila. Oh, parang ano pala, Tore yung ginagawa or kinukuha doon ni MP The King sa may top lane. So parang ang call yata dito ng Blacklist, it's medyo patagalin lang. Yung Lord lang sinisimula na dito ng RSG. Magse-set up pa na play para si Haji at magiging target nila. Ginamit na nga dito yung wall charge para hindi matamaan doon ng unstoppable force. So si MP The King nandun pa rin sa may top lane, parang sisirain pa yung another Tore dito ng RSG. Habang nangangalahati yung buhay ng Lord, marereset! Marereset yung Lord at makakaabot pa nga si MP The King if ever na magkakaroon ng teamfight. Okay lang ako rito, guys. Ipagpapatuloy ko, paninindigan ko tong mga toreng pinapatumba ko. Sabi ni MP The King, may tiwala ko kay Haji and nagawa talaga ni Haji yung inaasahan mula sa kanya. Na-reset kaya yung kanina pang pinopormahan at nasimulan ng RG Philippines. Kumbaga parang naging baliwala at speaking of, Ayan ayan naman. na. Ito na. Ito nang inaabangan na lahat. Jungler versus Jungler. Assassin laban sa Assassin. Sino nga ba talaga mag-okay? Tempest of Blades. At mapapadash away dito si Irad.
Chamba ni... Okay. Ito na naman! Rematch mamaya sa top lane. Kita-kits, anong oras? Anong oras? 5:46. May 2 minutes sila para magkita ulit sa taas. O, 2 minutes. Meron ulit tayo round 2. Doon sa itaas. Abangan na lang natin kung magiging on time sila. O kung magkakaroon ba ng Philippine time. Hindi ko na alam. Dahil ngayon ay sobrang intense ng nakikita nating mga sagutan pagka nagkakakitaan yung dalawa nating junglers. At hindi nakokomite, hindi nakakapag-focus lang yung RG kapag gusto na nila mag-lord. Lagi at lagi may ibang nangyayari. Pinupush na kaganapan ng Blacklist International sa mapa. Oo nga, alam mo, parang nga napapansin natin ngayon sa dalawang junglers natin, yung mga ganong tension kasi, mainit yung mga ganon, pero dahil nakatakas sila parehas, at Oo. mas pinili nilang maghiwalay na landas, alam mong kalmado. Oo. Alam mo yung kumukulo na yung tubig, pero bago tumunog, yung tutunog, Hindi pa siya pinatay na nila yung apoy. okay. So maagap pa. Maaagapan nila. Tingnan natin mamaya kung mas magiging mainit yung aksyon para dito sa ating mga players. Check door! Si Lord JM ang makukuha dito sa side ng RSG. Dadating na si MP the King at si Rad! Ang makikita niya maganda sa wait episode plays. Nakakatakas ba? Hindi! Pero mapapatay lang din naman ni Kusei dito si MP the King. 2 for 2 na ang nakikita natin. Kaso sabi ni Kusei, hindi pa siya tapos. At naabutan si Haji, making that a double kill. At dito sa baba, si Oheb kamuntika na rin pala. Pero makakalakad naman papalayo. And RSG ngayon ang makakapwesto at makakakuha ng ating Lord. At hindi na makakaabot dito ang mga players ng Blacklist International RSG. With that Lord, at kita natin sa mukha ni Kuya Light na napangiti siya. Oo. After nung teamfight na yun, ito yung nangyari sa mga nangyari at nangyari. Oh, ito, babalik natin sa ating instant replay. Sa totoo lang, ang ganda nung naging response ulit ng Blacklist International. I feel na in this sequence, yung nauna ay yung Eternal Guard. Pero syempre, marami-rami pang ibang highlight na nakita natin dyan. Yung mga attempts ni Irad na makaiwas. Pero unfortunately, ay bitin na talaga ang kanyang buhay. Yung point pa ng laban na yun na medyo extended na nag-force ng Purify pa si Kusei rito para talaga makaabot lang. So, minaximize din naman ng RSG as much as possible yung kanilang mga pwedeng buhain. Pero slowly, bit by bit, yung Blacklist International, napaparamdam na rin nila yung naiipon nilang damage. Lalo mula kay Oheb kanina, hindi na ganoon ka namalayan. Ay! Pero ang taas. Nakita na naman sila! May sa pag-dota na idawin ngayon! Dapat sa blade, sila wala na ba? Ano na score? Ano na score? Ding, 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 hindi ko alam. 1-1 na para sa ating mga junglers. So, MP the King ang patay ngayon. Pero yung side ng RSG, merong Lord dun sa may top lane. Parang pwede sirain dito yung may bottom lane. So, naka-flow ang minion wave ng side ng RSG. Narinig natin yung mahiwaga kung sino sa setupan dito ng side ng RSG. Yung Tori pala ang kukuhanin nila. So, inhibitor turret down for Blacklist International. Focus lang muna sa pag-clear ngayon. At least, for Blacklist, ay meron naman silang Nathan. Pero teka lang, nandun pa rin ako. Grabe, akala ko sa top lane yung rematch, sa bottom lane pala. Doon nagkita yung dalawa nating junglers. And feeling ko kasi, Shans, Ano yun? kapag ka nag-rematch sila, kailangan feeling ko one-on-one talaga eh. Oh, Hindi kailangan yun talaga kasi kanina Kailangan eh. nasa side lane talaga Oo, sila eh. sabi, parang minion kasi kanina, so hindi siya one-on-one eh. Dapat daw ganun, pero syempre kasi alam mo naman, na-maximize din in some way ni Irad doon yung naging presence nung ibang mga minions. Pero then, still, tuloy ang laban, buhay pa rin ang Blacklist International. Pero wait lang! Naitsa na naman ang checker sa double force. Parang yung kay Light. Mega kill na, parang yung kay Kusei. Diretso yung mga phantom execution na gamit na. Pero walang buhay doon si Irada. Si Model papasok na. Oheb nakita na nila. Dadikidal pa. Si Exhort. Medyo aaray sa moment na yon pero hindi na mahabol pa ng skill dito ni Nibor. Grabe din dito yung mga placements ni Aqua. Siya yung nakakatapos ng mga trabahong akala natin mabibitin para sa RSG Philippines magmula pa kanina. So nakakreate na naman ng magandang espasyo ngayon ang RSG Philippines. Ipit na ngayon ang Blacklist International. Kailangan nilang tumipensa. Pero kung silpay na naman maririnig natin mula sa kuna ng RSG. So kung iisipin mo, feel ko yung Blacklist International, gets mo na yung idea eh. Sige, kung may i-hit siya, marami tayong pang-counter na engagement, marami tayong pang-counter May one charge pa. Oo, May Don't Run Wolf King lahat. lahat, kaso parang dumadating siya sa point na mas nagiging prepared din ang RSG Philippines kahit na prepared na rin ang Blacklist International. Siguro kasi parang natahimik lang si Aqua, parang hindi siya gumagawa ng super flashy play. Pero papansin mo na lang, sa gitna ng teamfight, meron palang spawn Meron. na merong nakaplant doon. So, eto na naman tayo sa objective. Parang wala mo ng 1v1 doon sa mga assassins natin. Oo. Pero may 1v1 pagdating doon sa retribution. Oy. Mare-reset ba? Dito yung Lord. Magsiset up